um, rally sa EDSA People Power Monument. Oo. Yan po ang sabi Marami ho yan, ng Weng. mga November 30, maraming latag yan. Meron tayong na ulinigan na may latag ng protesta, Luneta. Meron din sa Mendiola. Meron din sa People Power Monument at EDSA Shrine. Iba-ibang organisasyon po ito. Pero Iba-iba hiwa-hiwalay. ang kanilang ideolohiya, pero iisa ang pinaglalaban dito. Kontra katiwalian. Oo. Kaya yung isang grupo, sa Bagong Alyansa Makabayan and Allied Organizations, ang kanilang panawagan lang, kung kayo'y mananawagan ng resign, BBM, resign, Sara Duterte, resign, at meron kayong pagbatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang tabi niyo muna yon. Huwag kayong sumali sa ganitong rally kasi ang tutok dito ay laban sa katiwalian dito sa flood control projects, lalo na sa ilalim ng Marcos administration. Abangan ho natin, makakausap natin ang grupong bayan, pero hintayin lang ho natin at sana ho'y andyan na. Okay, sige. Mga alas 6:29 ng umaga, Okay. nasa linya ho natin ang si Ginoong Teddy Casino ng Bayan. Isa sa mga leader yan ng Bagong Alyansa Makabayan, si Sir Teddy Casino. Sir Teddy, good morning. Good morning po. Good morning, Weng. Good morning. Good morning. Weng din. Double Weng. Actually, Double Weng. Oh. Pareho kami, Salamat. Weng. magandang umaga po. At, Good morning. At sa lahat ng nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Sir, una muna siguro kunang namin kayo ng reaksyon. Meron na pong warrant of arrest laban doon sa grupo ni Zaldico and 17 others. Ito yung sa first batch na mga kasong isinampa po ng gobyerno. Ano po ang take ninyo dito? Well, of course, palagi namang positive. Basta may napapanagot na corrupt. Kaya lang, nasa labas ng bansa yun. So, hindi ko alam paano nila mahuhuli yun. But yun na nga, ang papanawagan kasi natin, lahat ng sangkot dapat managot. Alam natin si Saldi ay isa lang sa mga players yan. Pero ito inanunsyo kahapon, patay Sir Teddy, na kahit ganito, naghayag ang Pangulo na inumpisahan niya yung kampanya na yan, ang pagbubulgar, tatapusin niya. Sa kanya tatapusin niya ho yan. Tuloy pa rin ba ho ang inyong gagawing rally sa kabila ng may mga pwedeng sabihin na accomplishments na? Ito na eh. Ito yung hinahabol at hinahanap ng taong bayan. Alam mo, in the first place, kung hindi sa mga protesta, walang ganyung accomplishments. Yung public pressure, para sa amin, ay isang malaking bagay. Kung kaya't napipilitan o nauobliga ang gobyerno, lalo na ang Pangulo na kumilos. So ito ay resulta na rin ng ating mga aksyon at yung ating mga panawagan at yung ating mga protesta. So kung gusto natin magtuloy-tuloy at talagang lahat ng sangkot ay mapanagot natin, ay dapat lang tuloy-tuloy yung ating pagiging mapagmatsyag at yung ating mga pagkilos. Ang sabi mga po ng partner ko kanina sabi ng Presidente, sinimulan ko ang investigasyon na to, pagbubunyag at investigasyon, tatapusin ko ito. Pinangahawakan niyo po ba yung salita na yun ng Presidente? Oo, at ang panawagan namin, from the bottom all the way to the top. Kasi alam naman natin itong gobyerno natin, ang korupsyon dito sistematiko at saka malawak. And sa tingin namin, imposibleng itong sila Zaldico, imposibleng ito sila Bersamin, sila Pangandaman, yan sila Trajel. Sila lang ang gumawa niyan. Ang talagang nakikita natin, this goes all the way to the top. Kaya nga ang panawagan namin sa ICI, sa Ombudsman, sa lahat na nag-iimbestiga, pati si Pangulong Marcos, imbestigahan nila. At nananiwala kayo na magiging patas doon ang ICI? Pati ang Office of the Ombudsman? Sa nakikita ko natin ngayon, they were trying to protect, or they are trying to protect some, sabihin na natin, yung sacred cows. No? Pero dahil nga dito sa mga protesta, naobliga sila ngayon na si Speaker Martin ay isasama na nila sa mga kaso, hopefully. Pero para sa amin nga, hanggang kay Pangulong Marcos. Kasi kung seryoso tayo sa pagpapanagot, alam naman natin, mas napakalaki ng papel
ni Pangulo Marcos doon sa pag-design ng budget, sa pagbayad na pumasok yung mga insertions. In fact, siya mismo, may 100 billion na insertions. Mhm. At hindi pwedeng naganap ang lahat ng ito ng ilang taon nang hindi niya alam at hindi siya nakinabang. So sana ay mas umabot sa ganoon yung investigasyon. Mm. Tanong lang, pwede bang saklawan ng ICI o kahit ang Office of the Ombudsman ang Pangulo ng Bansa? Kasi di ba impeachable official siya? Kasi mayroong dalawang school of thought dyan, di ba Sir Teddy? Una, pwedeng imbestigahan lang ng Ombudsman pero hindi pwede i-prosecute kasi nga impeachable. Pero may nagsasabi namang dahil impeachable siya, hindi yan dapat pwedeng imbestigahan ng ibang tanggapan ng gobyerno kahit pa ng Office of the Ombudsman. Dapat pinapaubaya yan sa Kongreso dahil mayroong impeachment proceeding. Hindi, matagal na yan eh. Matagal nang na-settle natin yan. Opo. Na ang ombudsman may kapangyarihang mag-imbestiga. Ang immune naman ng Pangulo sa suit, sa kaso. Opo. Pero pwede siyang ma-impeach. At ang ombudsman naman, meron siyang kapangyarihang mag-imbestiga. Maaaring hindi siya makapagsampa ng kaso. Mm-mm. Pero ang common ang consensus dyan is that kung ano man ang makuha niya sa investigasyon, pwede niyan ibigay yan sa Kongreso. At Kongreso ang gagawa ng hakbang para siya ay ma-impeach. Okay. Kayo po ay sinasabi niyo nga ay may papel si Presidente. Naniniwala kayo, di ba, Weng, dun sa lahat ng usapin ng irregularidad sa pagpopondo na ito. Pinag-iaralan niyo ba na maghain ng impeachment complaint laban sa kanya? Ang panawagan ho namin ngayon ay resignation. Mhm. Tingin namin, kailangan nang mag-resign ng Pangulo. Ganon din ang Vice President. Kasi, alam mo, Weng, itong problema ng corruption, napakalalim, napakasistematiko. Mhm. At alam mo sa ibang bansa, yung ganyang mga kontrobersya, magre-resign na yung mga opisyal pag nasangkot sa ganyan. Mhm. Pero dito sa ating bansa, talagang kapit sa pwesto ang ating mga opisyal. And I think importante na mag-resign ang Pangulo, ang Vice-Pangulo, para talagang magkaroon ng isang seryoso, malawakang investigasyon sa kabuuang korupsyon at mapanagot lahat yan. In fact, yung dami ng mga congressman at senador na involved, Mhm. nagpapakita ito na hindi makukuha sa simple-simpleng mga investigasyon ng ICI at Ombudsman. Pero Para sa amin kailangan baguhin natin yung Oo. sistema ng gobyerno bakit mismo. bakit Oo. niyo Para dinadamay si ma-resolve Vice? ito. Bakit po ninyo dinadamay si Vice Presidente Sara? Hindi siya dinadamay. Na-impeach na siya sa corruption noong February. Mhm. Hindi lang natuloy yung trial sa Senado. Dahil yung pinigilan mismo ni Pangulong Marcos ito. Mhm. But I think yung corruption sa ating bansa is so masyado na siyang malalim na imagine the two highest officials of the land are exposed. Pero yung punto ba na kunyari na may binabanggit, maaring nagamit ginamit ang Pangulo ng ilang mga matataas na opisyal para makinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Yan ba ay katanggap-tanggap na dahilan? Hindi ka panipaniwala. Unang-una, the President has 4.5 billion pesos in confidential and intelligence funds every year. Kung gano'ng kalaki ang pondo mo, intelligence funds mo, hindi mo alam na yung executive secretary mo, yung budget secretary mo ay gumagawa ng kalokohan. Mhm. At sa laki ng pera na pinililipat yung maleta na sinasakay sa mga armored vans at dinedeliver mismo sa Malacanang, sa mga bahay ng iyong mga opisyal. Hindi mo alam yun. I think it is medyo stretch of the imagination na sabihin na inosente ang Pangulo. So salita niyo At Sir the Teddy. minimum, Sa salita niyo po Sir Teddy, naniniwala kayo sa mga sinabi ni Zaldico? yes, hindi lahat. Pero yung usapin ng sangkot, may kinalaman at nakinabang ang presidente, yes. Mhm. Alam mo tayo, napunta rin sa gobyerno I was in Congress for 9 years. Opo. And nothing happens in Congress, lalo na yung ganyang kalaki. Nothing happens na hindi alam ng Malacanang.
Okay. Pero sir, hindi Billion-billion na pinag-uusapan natin dito Opo. at every year. Mm. So, imposible hindi pwedeng magmahang-mahangan ng Pangulo dito. Sir, kung halimbawa yung gusto ninyo na resign, BBM resign, VP Sara, so sino ang mamumuno sa bansa? Babaliwalain natin yung rule of succession sa ilalim po ng saligang batas. Pwede rin natin sundin ang rule of succession. Mhm. So, depende yan sa magiging mga pagkilos ng taong bayan. Dumaan naman tayo dyan noong 1986. Mhm. Hindi natin sinunod ang konstitusyon, nilagay natin si Cory Aquino. Siya ay nagtayo ng isang transitory o transition revolutionary government. Mhm. Noong 2001, pinatalsik natin ang Pangulong Estrada. Sinunod natin ang konstitusyon, niligay yung vice presidente. So depende. Depende sa magiging takbo ng pagkilos. Pero tingin ko hindi na kaya na hanggang 2028 ganito tayo Mhm. na magbabangayan itong dalawang pinakamalaking political dynasties. Pero sa At tingin ito, nyo, even after 2028, magtutuloy-tuloy itong bayang ito. Dahil at kung gusto natin talaga ng makabulong pagbabago, it's time na yung paghahari nitong mga political dynasties na ito, ng mga corrupt na opisyal, wakasan na natin. So sa November Tapusin na 30, natin. yung inyong pagtitipon, ano yung inyong anong sentro Panawagan. nun, no? Anong panawagan? Kasi may mga babala rin na yung mga ganyang panawagan para bang 'di ba nangiengganyo kayo na patalsikin ang oo, administrasyon. baka tayo'y magkaroon ng konting di kagandahang pangyayari, gano'n. Yun naman ay panawagan Hindi, bakit naman nasasabi agad natin di kagandang mangyayari? Basically, ang iba't ibang mga grupo sa November 30 sa Luneta, ang panawagan, lahat ng sangkot dapat managot. At kung may dapat managot, unahin natin ang Pangulong Marcos, ang Vice President Duterte. So, yun ang basically ang panawagan natin. Ngayon, nagbubukas tayo sa iba't ibang paraan ng pagbabago. Ang importante, ang ating pagkilos ay magiging mapayapa, naaayon sa karapatan natin na manawagan na palit ating mga opisyal, palitan ng ating gobyerno, at dyan ipapahayag ng iba't ibang mga grupo yung kanya-kanyang saloobin. So, hindi natin isa-censor. Opo. At ang titiyakin natin, mapayapa, demokratiko ang magiging pagkilos. Sa kayo'y sa Luneta ba kayo po pwesto, Sir Teddy, sa November 30? Opo, Luneta po. Luneta po. Alas 9 ng umaga, opo, hanggang alas 12. May kwento ho Ah, yan, may oo. perma. Pero before 9 12 o'clock. noon. Opo, before 9 o'clock, may mga joggers, may Oo. mga runners, Opo. iba't ibang grupo ay Pero- nandun na. Paano po nyo titiyakin na hindi na maulit yung September 21? Alam mo, hindi naman nagaling sa tahanay mismo namin Ito ay natapos na yung programa, and then meron tayong ilang mga kasama na pupusok ang damdamin na tumuloy. So, ang isang resolution namin dyan, una, kinausap na natin lahat ng na-involve natin na hindi na dapat maulit. At pangalawa, pahihigpitin natin yung ating marshalling. Okay, Pero meron definitely, ang nangyari noon ay wala doon sa plano at hindi yan wala sa plano this time. Okay, kayo pa may ugnayan na sa PNP para sa security matters? At saka yung permit, ha? Yes, permit to rally. Opo, yung pakikipag-coordinate sa otoridad, bahagi naman talaga ng ating paghahanda. Basta ang kanyo guarantee, hindi magkakagulo mula sa hanay ninyo. Walang sakitan na Oo. mangyayari, gano'n. Kalmado lahat. Opo. Ang nangyayari lang naman yan kapag dinexperse na o kaya nag-overreact ang pulisya. Opo. So, pakiusap din natin sa otoridad. Huwag naman mag-overreact. Hayaan na magpahayag, hayaan na magtipon ng ating mamamayan. Ayun, bahagi ng ating demokratikong karapatan itong ganito mga protesta at pagkilos. Alright, sige. Sir Teddy, Teddy, thank you. magandang umaga. Thank you po. Opo, magandang umaga. Salamat Good din po. morning. At magkita-kita po tayo sa linggo sa November 30. Good morning, sir. Alas 9 po ng umaga sa Luneta. Good morning. Good morning. Salamat. Thank you. Kausap natin si Ginoong Teddy Casino ng Bayan, mga kapuso.
Kasi